So ayan po, magandang hapon po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga boss, mga lodi, mga lods. So hapon na po at pangilang lote na po ito, pang-anim na yata na lote po yung na-vlog po namin sa araw na ito. So dito pa rin po sa bayan po ng Gimba, Nueva Ecija. So meron kami papakitang property ulit po sa inyo dito na along Barangay Road po siya. Ano po siya, rice field naman ulit, rice field po siya. So bali magkabilaan po, dito sa kabila at dito rin po sa kabila. So rice field na residential. So dito sa kabila po, ang estimate po naming frontage po niya simula dun sa may Buli hanggang dito kay Nanay, ayan, nasa mga kulang-kulang 50 meters po. Tapos dito naman po sa kabila, simula po dito sa ano po nito at hanggang dun sa may Acacia, nasa mga 40 meters po siguro ang estimate po namin. So unahin po muna natin dito sa part na ito. Ayan, so ang kabuuan daw po ng property po na ito ay 3 hektarya po, 3 hektarya, at ang binibenta lang daw po ay nasa mga 5,000 square meter. So dito sa part po na siguro to, siguro ano po ito, nasa 2.5 2,500 square meter. Tapos dito sa kabila po siguro nasa 2,500 square meter, kaya nasa mga 5,000 square meter yung binibenta po nila. So napagitnaan po ito ng kalsada, ayan, at may mga bahay na rin po dyan. So ang presyo po ng property nito ay nasa mga, ang presyo po niya is 1.5 million. So ano po ngayon dito, kailangan po i-subdivide dahil yung kabuuan nga po ng property na ito ay 3 hectares. So i-subdivide po natin itong portion na binibenta po. Tapos yung the rest po ay iwan po natin sa titira o sa mga seller po. So itong property po na ito ay extrajudicial po siya. So nakausap po namin yung may-ari at nakausap po ng mga kasama ko yung may-ari. So extrajudicial, patay na po yung nakapangalan sa titulo, pero title property po siya. At dito nga po sa property na ito, yung bahay po na yan ay tatanggalin, iiwan. Tapos kung doon sa likod po ng bahay na to, kasama pa rin po yon sa bentahan yung part na yan. So dyan po sa mga kawayan po na yan, sa pa rin po ng property, dahil dyan po sa ano na yan ay creek po, dyan may creek po. So kasama tong dalawang akasya po na ito, ayan. At ito nga po ay ito po dati na semento, ngayon na durog-durog na, so ano na po siya, rough road na, nabato-bato po siya, pero matigas naman po at hindi tayo mababalahaw kahit umulan na malakas dahil bato-bato naman po siya, at makakapasok po kahit kotse po dito sa property na ito. So magkabilaan tong property po na ito at yun nga, 5,000 square meter po yung area nya. As may mga power line na rin po dito, tsaka internet connection. Bali 3 yung internet connection dito eh, PLDT, Globe, tsaka Converge. Boss, may nawasa na dito? Nawasa. So ang source of water din po dito ay nawasa. Pwede rin pong deep well, ayan, para source of water po sa patubig sa palayan. Ganon din po dito, para lang din kasi magkabilaan. So may creek po dyan na source of water na rin po kung sakasakali. Ayan, so sa mga naghahanap po ng ito na pwede rin pong gawing residential po ito na may farming, ganyan, maganda rin po siya para sa ganon. Tapos pwede rin po yung matanan nyo, mga fruit bearing, kung gusto nyo po, kung ayaw nyo po magtanim ng palay, pwede naman natin palitan ng ano yan, ng mga fruit bearing. Depende po sa ano po nyo, kung gusto nyo palitan yung itatanim nyo. Pwede rin po mga gulay, ayan, pwede po dito. So limited lang po kasi sinabing details po sa amin dito, yung source po namin, pero kasama po namin yung ano, yung isa sa may-ari po. Ayan. So ito yung drone. Ano? Oops. Ayan. So hanggang doon po yung ano naman nito sa mga Buli tsaka sa buko. Ayan. So konti lang po kasi yung detalye na ibinigay po sa amin. So ulitin ko po, ito po ay 3 hectare na kailangan pong subdivide ng, yun nga po, kailangan subdivide natin yung 5,000 square meter po. Tapos yung presyo po is 1.5, at pag-usapan nyo na lang po ni Sarah yung obligation po ng bawat isa. So sa subdivide po natin to, kailangan nating ipa-geodetic, ayan,
kailangan natin ipa-relocation subdivision, tapos ipapa-approve natin yung plano. Ganun po ang mangyayari po dito. Ayan. So may mga bahay na po, may mga bahay na po yan. Ayan. Makabahay na rin po itong mga to. Ayan po. So hindi po nakakatakot sa area dahil marami na rin pong bahayan. Kaya hindi po natin, wala po tayong alinlangan po dito. Tapos mabait naman po yung mga tao po dito. Tapos malakas din po signal dahil may mga tower na po dyan. Tapos sa ano pala, sa highway, mga ilang kilometro lang po layo niya, siguro sa mga 2 o 3 kilometro po siguro ang layo po niya sa highway. Tapos sa town proper siguro na sa mga 7 to 8 kilometers po siguro. Sa town proper pala, sa town proper mga 7 to 8. Tapos sa sa Pura or Victoria exit. Siguro Victoria exit na lang mas maganda. Nasa mga ano din po 'yun, mga ilang kilometro din siguro ang layo niya sa town proper mula sa Tiplex Victoria. O pwede rin Pura. Dalawa po kasi malapit na ano po ito, exit po kung sakasakali. Ayun. Sige po, kung sakasakali pong kung gusto niyo pong puntahan po ito, sasamahan po namin kayo. Ayan, schedule nyo lang po. Tapos ano pa, wala na masabi. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.